Ang Commission on Elections hinihiling ng dagdag na 4 billion pesos na pundo para huyan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa 2026. Ang susunod na voters registration naman, pinaghahanda na rin po ng Commission on Elections. May update si Bombo Isa Cotoner. Hihiling ng dagdag na 4 na bilyong pondo ang Commission on Elections kung may pagpapaliban sa Nobyembre 2026 ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections upang matugunan ang gastos para sa mga bagong botante. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, nananatiling buo ang kasalukuyang 11 bilyong budget para sa BSKE at otomatiko itong madadala sa susunod na taon kung maantala ang halalan mula unang araw ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Gayunman, kakailanganin pa ng karagdagang pondo para sa mas maraming balota, presinto, guro at election paraphernalia dahil sa inaasahang paglobo ng bilang ng mga botante. Sa kasalukuyan, nasa 2.8 milyon ang mga bagong registrants mula sa 10 araw na voters registration drive. Pinakamataas yan sa kasaysayan ng poll body at lumagpas sa target nila na 1.5 milyon. Karamihan dito ay mga kabataan na ayon kay Garcia ay patunay na tumataas na ang political maturity ng mga Pilipino. Kung mariset ang halalan, plano ng komisyon na magsagawa ng karagdagang registration mula Oktubre 2025 hanggang Hulyo 2026 na maaaring magdala sa kabuuang 4 na milyon ng mga bagong registrants. Yung pong procurement, sinimulan na namin ang proseso pero wala pang delivery. Hindi pa po nagdi-deliver. So wala pa po kaming technically nagagastos doon po sa ating pag-procure ng mga kagamitan. Intact po ang buong pondo na binigay sa atin para sa barangay and SK elections. Intact po lahat ang pondo na yan. And yan po ang nangyayari, continuing appropriation. Ano ibig sabihin? Lahat po ng naipondo na i-budget ay automatically budget kapag na-reset ang barangay and SK elections. Kaya lang po, napakataas ang posibilidad na kung marireset ang barangay and SK elections, muli kami manghihingi ng dagdag na budget. So ngayon, kung ganun kadami ang bilang ng mga botante, mga lamang-lamang po mga 4 na bilyon piso ang hihingi namin karagdagan na gastos para sa isang reset na barangay and SK elections. Kasabay nito, bubuksan ang voters registration para sa mga overseas Filipinos mula Nobyembre 2025 hanggang Disyembre 2027 upang maikayat ang mas mataas na partisipasyon sa botohan sa ibang bansa. Tiniyak din ng poll body na handa na ang mga materyales para sa BSKE kung sakaling matuloy ito sa orihinal na petsa upang maiwasan ang pagkaantala sa preparasyon. Na kinakailangan natin paigtingin yung ating paring registration na magaganap po sa darating na October to July kung marireset ang halalan. Number 2, kinakailangan paigtingin natin at mas inganyohin yung mga kababayan natin sa overseas, yung para sa overseas voting. Kasi nga hindi ganun kataas lagi yung ating voters registration nung kahit yung voters turnout. Paigtingin natin sapagkat mamamayan pa rin sila ng ating bansa. Pakita natin, iparamdam natin sa kanila bakit itong mga kababayan nyo dito sa Pilipinas, ganun na lang ang passion, ang init sa pagpaparehistro, sa pagboto. Sana sila rin. 2 taon po ang registration sa overseas. Ito po yung mangyayari ngayong November at ito po yung matatapos ng 2027 ng December. So ganyan kahaba ang registration, walang kadahilanan therefore na hindi makakapagparehistro yung mga kababayan natin abroad. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.